Kinontrata ni Darius si Faith para maging palahian ng minimiting anak na magiging tagapagmana ng kanyang mga kayamanan. Pumayag sa huli ang dalaga dahil kailangan niya ng malaking halaga na pera. Nang isilang ang sanggol, naging mahirap para sa palahiang ina na iwan ng sanggol. Ngunit kailangan niyang tiisin para makatakas sa isang pag-ibig na imposibleng maganap. Sabi ko namang tigilan nyo na ang paglalabada. Ayan, tignan nyo. Kayo rin ang nahihirapan. Wika ni Faith sa inang dinadalahit ng matinding ubo. Hinagod niya ang likod ng kanyang ina na patuloy sa pag-ubo. Labis-labis ang pag-aalala niya. Noon lang niya kasi nakitang tila hirap na hirap ito. Halos makuba ang matanda sa hirap ng dinaranas. Tutup ang dibdib, sapo ang bibig at patuloy sa pag-ubo. Nalilito na si Faith at di malaman ang gagawin. Dalawa lang sila sa bahay. Patay na rin kasi ang kanyang ama dahil namatay sa isang pag-aalsa laban sa pinaglilingkurang pabrika dahil pinuno ito ng unyon. 7 taon na ang nakalipas. Nag-iisa lamang na anak si Faith ng kanyang mga magulang. Kaya sa ganong pagkakataon, lalo nangat inatake ng ubo ang kanyang ina. Labis ang pagkalito niya at hindi malaman ang gagawin. Isa siyang estudyante sa 2nd taon niya sa kolehiyo sa Universidad ng Pilipinas sa Diliman. Nakapag-aaral siya sa tulong ng STFAP na sadyang inilaan ng pamahalaan para tulungan ang mga mahihirap na mag-aaral ngunit deserving sa granting tulong. Bracket ay siya. Libre sa tuition fee ng 100%. Gayon din ang mga bayad sa laboratorio at may buwanan siyang allowance na 1,200. Ito ang mga dahilan kung bakit siya nakapag-aaral. Makikita rin siya bilang student assistant at yon ang pantulong niya sa kita ng ina. Ngunit sa mga ganong pagkakataon, sa lagay ng kanyang ina, hindi niya maaaring ipagmalaki na nag-aaral siya sa UP. Dugo! Sorry, sigaw ni Aling Linda. Sapo ng palad ang bibig. Sa nakita ay lalong nanginig ang matanda at umiiyak ng malakas. Lalo itong pinanghihinaan ng loob. Inay, sumusuka kayo ng dugo! Umiiyak na sabi ni Faith. Sa panginginig ng ina, parang tinablan din ang dalaga at nangatog din. Ngunit hindi niya ipinapahalata na natatakot siya at kinakabahan. Nilalakasan niya ang kanyang loob. Dadalhin ko kayo sa ospital. Malakas na sabi niya. Napaupo si Aling Linda sa bangko. Lalo itong nanghina nang marinig ang salitang ospital. Takot ito dahil kapag sinabing ospital, kailangan ng malaking pera. Sa pagitan ng pag-ubo at pag-iyak ay marahang nagsalita ang may sakit. Wala tayong kapera-pera, anak. Pera? Bakit nga ba laging problema ang mahihirap na tao ang pera? Marami namang pera ang mga tao. Maraming pera sa bangko. Tanong ni Faith sa sarili. Pero bakit sa dinami-rami ng mga tao ay sila pa ang nawala ng pera ng mga panahong iyon? Naisip niya kung sana'y dumating na ang allowance niya mula sa STFAP. Hindi siya lubhang kakabahan dahil sa pera. Pero lintik na perang yun. 3 buwan na ay hindi pa rin dumarating. Inalalayan niyang tumayo ang ina at inutusang ihakbang ang mga paa. Inay, huwag na kayong tumutol. Kailangan madala ko sa ospital. Walang mangyayari kung pareho tayong iiyak dito. Nasa ospital ang mga doktor. Mahigpit niyang hawak sa magkabilang balikat ang ina at inalalayan sa paglakad. Nang makarating sa pinto, sumigaw na siya. Aling Desta, Mang Teban, tulungan niyo ko, sinay. Umiiyak na tawag ni Faith sa mga kapitbahay sa squatter na yon sa gitna ng Quezon City. 7:00 lang ng gabi, kaya gising na gising pa ang mga kapitbahay nila. Naglapitan ng marami sa tinawag ni Faith. Yung iba'y dumating din at tinulungan ang mag-ina. Nagkagulo ang mga tao sa lugar ni na Faith. May tumawag ng jeep at pinakiusapan ng driver. Hindi nakatanggi ang driver
dahil baka mabugbog siya ng mga sigaw ng kapitbahay ni Faith. Aling Desta, kayo na ho muna ang bahala sa bahay namin ha. Pakiusap ng dalaga sa matandang mataba na nakatayo sa harap ng bahay nila. Oo, ako lang bahala, sagot ni Aling Desta. Mabilis na isinakay sa jeep si Aling Linda at sumakay na rin si Faith, kasama ng 2 babae at 5 kalalakihan na nag-alay ng tulong. Pinaharurot ang sasakyan at nagmamadali sa kalsada patungo sa pinakamalapit na ospital. Habang tumatakbo ang sasakyan, tumatakbo rin ang utak ni Faith. Isa lang ang ikinakabahala niya. Saan siya kukuha ng pera na pantustos sa gastusin sa ospital? Wala siyang nakikilalang kamag-anak dito sa Maynila. Ang tatay niya ay taga Bicol. Ang nanay niya naman ay Waray. Ipinanganak siya sa Bicol pero lumaki siya at nagkaisip sa Maynila. Ni minsan na hindi pa siya nakarating sa probinsya ng kanyang mga magulang. Saan siya ngayon hihingi ng tulong kung ma-confine sa ospital ang nanay niya? Ang tanging laman ng bulsa ng kupas niyang maong ay 300 piso na natira sa kinita sa ilang oras na pagtatrabaho sa mga bakanteng oras niya. Baka isang bilihan lang ng gamot ng nanay niya ay lipad na ang 300 pisong yon. 5 kilong bigas na lang ang pagkain nila at 1 kilong galunggong at ilang nakatabing dilata. May utang pa siyang 500 piso sa mga kaklase at ipinangakong babayaran sakaling dumating na ang allowance niya mula sa staff. Inalog niya ang ulo para kalimutan ang iba pang problema na gumugulo sa utak niya. Hindi niya kasi maiwasang mag-isip ng ganon sa klase ng buhay sa piling ng sakiting ina. Bakit naman kasi hindi gumaling ang ubo ng nanay niya sa pagpapatingin sa center sa kanilang lugar? Nakahinga lang siya ng maluwag nang ipasok sa emergency room ng ospital ang nanay niya. St. Luke's Hospital ang napasukan nila. Sa kalituhan, doon dinala ng driver. Isa pa ay yun ang pinakamalapit na ospital sa kanila. Nagdidiliryo na ang pasyente at nagpapanik ang mga kasamahan. Nakahinga si Faith dahil ospital iyon at alam niyang malulunasan ang paghihirap ng nanay niya. Bagaman hindi lubusang lunas, at least magluluwag ang paghinga ni Aling Linda kapag nakabitan ng ilong ng oxygen. Puwera pa ang turok na pampakalma ng ubo. Pero ang kinababahala niya ay ospital iyon ng mga may pera. Heto na naman ang pagpasok ng pera sa buhay nila. Lintik na pera na umiikot sa lipunan. Mabuti pa ang pera may tao. Ang tao ay walang pera. Shit kang pera ka. Umiikot ang mundo dahil sa'yo. Dagdag himutok niya sa sarili habang naghihintay sa resulta sa kalagayan ng kanyang ina. Mula sa mahabang upuan sa tanggapan ng ospital, tumayo si Faith nang makitang dumarating ang doktor na siyang natoka sa nanay niya. Gwapo ang doktor at mukhang nasa pagitan lang ng 30 at 40 ang edad. Miss Alcantara, wika ng doktor nang makalapit sa labi ng mga naghihintay na miyembro ng pasyente. Lumapit si Faith at kabado siya. Kumusta ho ang lagay ng nanay ko? Tanong niya na nanlalamig ang mga kamay. Nasa likod niya ang 2 babaeng kapitbahay na sumama at ilang kalalakihan. Nais din nilang malaman ang lagay ng mabait nilang kapitbahay. Yung driver at ilang kalalakihan ay umuwi na. Thank you ang naging bayad sa inarkilang jeep. She's fine, tugon ng doktor. Matapos tignan ng mula ulo hanggang paa si Faith. Sa hagod ng tingin ng doktor, halatang may kaakibat na paghanga sa ganda ng dalaga. Mabuti naman maayos na ang lagay ni Aling Linda. Naging bukang bibig ng mga kasamahan ni Faith. Yung iba ay bumalik sa upuan. Yung iba ay lumabas matapos magpaalam kay Faith na uuwi na. Nagpapasalamat naman ang dalaga at inihatid ng matamis na ngiti at tanaw ang mga dumaramay na kapitbahay. Ngunit napansin ni Faith na may gustong sabihin sa kanyang doktor. Nababasa niya sa mga mata nito. Maupo ka, Miss Alcantara.
Anyaya ng doktor nang makaupo ito. Nasa harapan nito si Faith, nakatayo at nagtatalo ang isip. Sabay sa pag-upo ay nagtanong siya, "Ano hong sakit ng nanay ko?" Normal ang tinig niya, ngunit halata sa biglang pamumula at may ilap na mga mata na kabado siya. "May sakit sa baga ang nanay mo, kaya siya sumusuka ng dugo," paliwanag ng doktor. Formal na sumandal ang doktor sa upuan. Mula sa pagsandal ay umangat ang likod ni Faith sa narinig. Nanlaki ang kanyang mga mata. Nabigla at walang mahagilap na dahilan kung bakit nagkaroon ng ganong sakit ang nanay niya. "Paano ho nangyari yun? Hindi naman nagsisigarilyo o umiinom ng alak ang nanay ko." Tanong niya na wari ayaw maniwala sa doktor. "Miss Alcantara, maaring tama ang sinabi mo. Pero iyon ang nakita ko sa lagay ng nanay mo. Kung hindi man siya nagsisigarilyo o umiinom ng alak, baka nakuha niya ang sakit dahil sa allergy sa usok ng sigarilyo, usok ng pangkemikal, na marahil nalanghap ng nanay mo sa nakalipas na mga taon. Mahina ang resistensya niya," wika ng doktor. Hindi na nakakibo si Faith. Aminado siyang may katwiran nito at naisip niyang posibleng tama ang espekulasyon nito sa maaaring pinagmula ng sakit ng nanay niya. Ang ipinag-aalala niya ngayon ay tiyak na mahaba at delikado at magastos ang gamutan. Kailangan siyang ma-confine sa ospital upang personal siyang maobserbahan at magamot na rin dahil yun ang hinihingi ng sakit niya, dugtong ng doktor. Lalong pinasok ng kaba ang dibdib ni Faith sa narinig. Kailangang manatili ang nanay niya sa ospital ng mga ilang araw. Ilang araw kaya? Magkano ang gagastusin? Lintik, nasangkot na naman ang pera. Lahat yata ng bagay ay may presyo at katumbas na halaga, kagaya ng pinag-uusapan nila ngayon. "Tiyak ko siguro na malaki ang gagastusin," malungkot niyang sabi sa doktor. "Lahat ng bilihin ngayon ay tumataas," maiksing komento na sabi ng doktor. Isang malakas na dagok yon sa balikat at likod ni Faith. St. Luke's Hospital ba naman ang pinasok nila? Natural na mabulabog ang bulsa niya at tumaas ang presyon ng dugo niya sa taas ng singil nito sa mga pasyente. "Ililipat ko na lang ho si inay sa PGH para kahit papano ay may free ward at may social welfare assistant. Ilalabas ko na lang ho si inay." Tanging sambit ni Faith para makatakas sa libu-libong pera na magagastos sa ospital na yun. Humingi siya ng tulong sa mga kapitbahay na kasalukuyang nag-aantay sa kanya. Nakaipon siya ng mahigit na 2,000 piso. Kasama ng 300 piso sa bulsa niya. Mahigit 1,000 piso ang binayaran niya sa saglit na pagpasok sa ospital na yon. Kung maisusumpa lang niya ang ospital ay ginawa na sana niya. Sumakay sila ng taxi at nagpahatid sa PGH. 2 may edad na babae ang sumama sa kanya. Pagkahatid ay umuwi rin ang mga ito. Naiwan si Faith para bantayan ang ina na ipinasok sa emergency room para mabigyan ng pansin at maobserbahan. Sa matinding pagod nakatulog si Faith nang nakaupo at nakasubsob ang ulo sa may paana ng kanyang ina. Nakatingin sa malayo si Darius, nakatayo siya sa azotea sa ikalawang palapag ng malapalasyong bahay sa bungad ng Hacienda Tirasona sa gitnang bahagi ng Tarlac. Magandang paligid sa unahan ng hacienda. Maraming orkidyas na may iba't ibang kulay. Pula, dilaw, puti, lila, rosas. Sa magkabilang panig ng paikot na kalsada buhat sa gate ng hacienda. Sa pinakasentro ng bahay, kung titignan sa malayo, ay ang maliit na animoy grotong pabilog. May tubig yun. Sa gitna nito'y may nakatayong estatwa, bata na walang saplot, at akala mo ay umiihi at bumabagsak ang tubig sa pool. Umiilaw kung gabi ang groto na nakadagdag sa malaparaisong lugar ng hacienda. Maganda ang kulay ng mundo na natatanaw ni Darius. Walang kasing ganda.
Ngunit malamlam ang paligid para sa kanya. May kulang sa buhay niya. Kinapa niya ang dibdib at humugot ng isang malalim na buntong hininga. Ibinato sa hangin bago pa tumingin sa itaas. Kulay asul ang tumatakip sa silong ng langit. Ganap na alas 5:15 ng hapon. Sikat pa rin ang papalubog na araw sa kanluran. Iyon ay sa likuran ng asyenda. Kulay bughaw ang langit ng mga sandaling yun, tulad ng kanyang buhay binata. Kinapa niya ang sigarilyo sa ibaba ng mesang marmol. Kumuha ng isa, dinampot ang Zippo lighter, nagsindi ng sigarilyo. Hinit-hit, ibinuga sa hangin. Humit-hit ng isa pa at isa pa uli. Ibinuga sa hangin, ngunit sumampal sa mukha niya ang usok sa biglang pagdating ng malamig na hangin. Isinandal niya ang likuran sa marmol, muling tumingin sa malayo. Ngayon ay wala na ang magagandang kulay ng mga orkedyas. Puti na lamang at itim ang nakikita niya, tulad ng buhay niya. Sa edad na 28, nakapagtatakang binata pa rin siya at walang kasintahan. Kadarating lamang niya mula sa isang linggong pagbabakasyon sa Switzerland. Doon nakatira ang kapatid niyang si Paul, mas matanda sa kanya ng 2 taon. Doon na nagkaasawa. Inimbitahan siya nito ng binyagan ng anak nitong panganay. Sa loob ng isang linggong pagtigil sa Switzerland ay nainggit siya sa kapatid sa pagkakaroon ng malusog na lalaking anak. "Mag-asawa ka na para di ka naiinggit sa akin." Tanda niya na nasa sala silang magkapatid at masayang nagkakape habang kalong ng isang Pilipina maid ang sanggol. Humigop ng kape si Paul at saka hinarap si Darius at tinawanan. "Ikaw talaga, hanggang ngayon takot ka pa rin sa commitment." Ibinaling niya ang muka sa kaliwa para pagmasdan ang tawa ng kapatid. "Laruan lamang sa akin ng mga babae, kuya. Wala pa akong sineryoso. Kilala mo naman ako simula pa nung high school pa lang. Playboy, mahilig magpaiyak ng babae. Pag natikman ko na, goodbye na." Tila may pagmamalaki pa sa tinig ni Darius. Tumayo si Paul matapos ipatong sa mesita ang tasa ng kape. Kinuha ang sanggol sa maid. Kinuha naman ng maid ang 2 tasa ng kape at mga poswelo nito at lumakad patungo sa kusina para dalhin ang mga ito. Ipinagparangalan ni Paul ang anak sa kanya. "Hindi ka magkakaroon nito kung hindi ka magseseryoso sa pag-ibig." Hindi siya nakasagot sa sinabi ni Paul. Totoo naman ang kapatid niya. Nagkibit balikat lang siya at tumayo at hiniyakbang ang mga paa patungo sa kwarto sa itaas. "Ayusin ko na mga gamit ko. Mabuti ng handa para kung maisipan kong umalis bukas, wala akong maiiwan." Humalakhak si Paul. "Napipikon po ang aking mahal na kapatid at ayaw na ayaw mapagsabihan. Ayaw paalalahanan." Dumiretso lang siya sa pag-akyat, parang walang narinig. Ayaw niyang palawigin ang pag-uusap nila kung tungkol lang naman sa kanyang pag-aasawa ang magiging topic nila. Nang umuwi siya habang sakay ng eroplano ng Philippine Airlines, laman ng isip niya ang inggit sa kapatid sa pagkakaroon nito ng anak. Anak lamang ang ikinaiinggit niya, pero ayaw niyang magkaroon ng asawa. Para sa kanya walang kwenta ang mga babae. Lahat ay mukhang pera. Lahat ay nabibili. Wala pang babaeng nagkagusto sa kanya ang hindi rin naghangad sa kanyang kayamanan. Alam niya sapagkat naroon palagi ang kagustuhang makalamang ng mga ito. Mahilig manghingi ng kung ano-anong material na bagay. Nang umuwi siya sa Pilipinas mula sa airport, ay tumuloy siya sa bahay bakasyunan niya sa Tarlac. Doon siya tumigil ng 3 araw at ngayon nga ay naghahanda na naman siyang lumuwas ng Maynila at umuwi sa malaking bahay niya sa Forbes Park. 1:00 ng hapon ay binaybay na niya ang papalabas ng kanyang malawak na lupain. Sakay siya ng kanyang kotse. Habang daan ay sinusuri niya ang 100 ektarya ng tubuan at 10 ektarya ng manggahan. Sinisipat ng tingin ang lagay ng mga pananim at kaayusan ng kanyang mga tauhan.
Simula nang mamatay ang kanilang mga magulang, 5 taon nang nakalilipas. Siya na ang namamahala sa lahat ng mga negosyo na pag-aari nila. Ang kapatid niyang si Paul ay walang hilig sa negosyo dahil isa itong doktor at isa pa na malagi na ito sa Switzerland. Kaya bukod sa mga lupain ay siya na rin ang namamahala sa 2 hanay ng paupahang apartment na ang lokasyon ay ang kahabaan ng EDSA. Commercial ang lugar. Sa madaling sabi, malaki ang perang umaakyat sa kanya. Lubha siyang abala sa kanilang negosyo. Ano pat wala na siyang panahon sa pag-ibig. Tama na sa kanya ang pagtungo sa mga lugar kung saan pumipick up lang siya ng magaganda at malilinis na babae para makasiguro. Hinihingian niya ng medical certificate ang bawat babaeng gusto niyang ikama para matiyak na magiging ligtas siya sa anumang sakit. Matagal ang paglalakbay, subalit hindi naman siya gaanong nakaramdam ng pagkainip. Narating niya ang kanyang bahay sa Forbes Park, sinalubong siya ng mayordomang si Aling Sean. May katabaang babae at may edad na. "Magandang hapon po, sir," bati nito. Tumango lang siya, nagtuloy agad siya sa kwarto at nagpalit ng damit. Lumabas siya sa maluwag at magandang sala. Muli niyang nakasalubong si Aling Sean. Tila may gustong sabihin. Nababasa niya sa kilos nito. "May sasabihin ka, Aling Sean?" tanong niya. "Meron ho, sir," magalang nasabi ng babae. "Ano yon?" "2 linggo na hong hindi nagpupunta ang labanderang si Linda," balita ng mayordoma. Napakunot noo ang binata. "Bakit? Sino ngayon ang maglalaba?" Natameme ang mayordoma. Hindi siya nakapangatwirang kayang-kaya naman nilang maglaba. Ubod kasi ng sela ng kanyang amo. Ayaw na ayaw nitong may ibang humahawak ng kanyang isusuot. Tanging ang labanderang si Aling Linda ang pinagkakatiwalaan nitong maglaba at mamalansya ng kanyang mga gamit. Si Aling Linda 6 na taon nang paninilbihan sa kanya. Hanggang ngayon ay di pa rin niya ito pinapalitan. Malaki siyang magpasweldo sa kanyang labandera. Mahigit 2,000 piso sa laba at plancha kada buwan ay okay lang sa kanya. Ang importante ay malinis at mahusay maglaba. "May pumunta na ba sa bahay ni Aling Linda?" tanong niya. "Pinuntahan ko ho nung isang araw. Wala ho siya doon. Sabi ng mga kapitbahay ay nasa PGH. May sakit daw ho." Nakadama siya ng pag-aalala nang malamang may sakit ang kanyang labandera. Naging malapit na ang loob niya kay Aling Linda. Naisip niya na kung magtatagal sa ospital ang labandera, mananatiling walang mag-aayos ng kanyang mga damit. Mahihirapan siyang maghanap ng mapagkakatiwalaang labandera. Ilang ulit na nga ba siyang nagkaroon ng dating labandera? Lahat ay kanyang pinaalis. Lahat ay hindi pumasa. Ubod siya ng selan pagdating sa kanyang isusuot. Naudlot sa pagmumuni-muni ang binata nang magsalita ang kaharap na matanda. "Iyon lang ho ang aking sasabihin. Kung hindi nyo na ako kailangan, pupunta na ho ako sa kusina para maghanda ng hapunan." Umalis ang babae. Naiwan siyang nag-iisip. Napagpasyahan niyang magsadya sa ospital. "Pupuntahan ko si Aling Linda at aalamin ko kung ano na ang kalagayan niya," bulong niya sa sarili. Napagtuunan ng pansin ni Faith ang gwapong lalaking may matangos na ilong, maputi, mapang-akit na mga mata. Kulang-kulang 6-footer sa tansya niya. Naka-t-shirt na may kombinasyong puti at itim. Gucci pants na kulay itim na naka-leather shoes. Hindi maipagkakailang mayaman ng lalaki sa ayos nito. Lahat halos ng madadaanan ng lalaki ay napapatingin. Makatawag pansin nito. Tansya niya ay hindi naman ito isang doktor. Hindi niya kasi napansing may bumati kahit isa man lang. May dadalawin siguro. Nasa isip niya. Hanga siya sa tindig ng lalaki. Lalaking lalaki ang dating sa kanya. Kung ihahambing sa boyfriend niyang si Diego na katulad niya ay isang estudyante rin, ay walang binatbat ang kanyang nobyo.
Napangiti si Faith sa tinutumbok ng kanyang isipan. Doon niya napatunayan na hindi pa ganoong malalim ang relasyon nila ng kanyang nobyo. Nakukuha pa niya itong pintasan. Naudlot siya sa pagmumuni-muni nang biglang magtama ang mata niya at mata ng gwapong lalaki. May kung anong kabang pumasok sa dibdib niya. Pumikit, dumilat ang mga mata niya. Patuloy sa mabilis na pagpintig ang kanyang puso. Napapitlag lang siya nang marinig ang malamig na boses nito. "Miss, pwedeng magtanong?" Yes," utal niyang sabi. Nakatingin sa makipot na labi ng lalaki. Napansin niyang napamaang din ng lalaki sa pagkakatingin sa kanya. Naisip niya na marahil nagandahan ito sa kanya. Muli siyang napangiti. Sa bagay totoo naman, dahil talaga namang maganda siya. Marami ang nagsasabi. Mistisang Kastila siya, mana sa namatay niyang ama, na mula sa lahi ng mga Alcantara mistiso. Mataas din naman siya. Muling bumuka ang bibig ng lalaki. "Hinahanap ko si Erlinda Alcantara. Sabi ng napagtanungan ko sa counter, ay dito raw nakalagak sa female charity ward. May kilala ka bang ganong pangalan ng pasyente dito?" Nanay niya yun ah. Hindi siya maaaring magkamali. Ano at hinahanap nito ang nanay niya. Wala naman siyang natatandaang kamag-anak ng magkabilang pasyente niya. Wala din siyang natatandaang pinagkakautangan ng ina. "Nanay ko ang hinahanap mo. Hayan siya at may sakit." Seryosong sagot niya. Sabay lapit sa kinahihigaan ng ina. Hinawakan niya ang kamay nito, hinipo sa noo. Pagkatapos ay masuyong inulit ang pag-aplos sa natutulog na si Aling Linda. Matagal bago nakapagsalita ang lalaki. Ilang sandali muna siyang pinagmasdan. "Nanay mo pala siya?" Walang kaalis-alis ang tingin ni Darius sa kaharap. Nakaramdam ng pagkainis si Faith nang mapansing titig na titig sa kanya ang lalaki. Tingin na pakiramdam ni Faith ay hinuhubaran na siya. "Oo," sagot niya sa lalaki. Bakit mo nga pala siya hinahanap? Sino ka ba?" Lumabas ang pagkamataray niya. Sukat sa ginawa niya ay ngumiti ang lalaki. Tinitigan lang niya ito. "Ako si Darius," tugon ng lalaki. Napamaang siya. Parang natatandaan niya ang pangalang Darius. Sino na nga ba ang Darius na natatandaan niya at madalas marinig sa bibig ng kanyang ina? Mabilis siyang nag-isip. Natatandaan na niya. Si Darius ang maselan at istriktong amo ng kanyang ina na taga Forbes Park. Bigla siyang nawala ng gana sa kaharap. Bistado na nito ang likaw ng kanilang buhay. Gusto pa naman sana niyang iangat ang kanilang kahirapan sa lalaking kaharap at sabihing nasa Saudi ang tatay niya at kaaalis lang, na kaya nasa charity ward ang nanay niya dahil puno na ang may bayad na kwarto. Wala palang pagkakataon para maglihim siya at magyabang. Nawala ang paghanga niya sa lalaki. Ang layo-layo ng agwat nila sa buhay. Siya ay isang simpleng estudyante na nag-aaral sa gobyerno at ang kaharap niya ay isang milyonaryo. Humalukip-kip na lang siya at binigyan ng espasyo ang bisita para makalapit sa tabi ng nanay niya. Pinagmasdan ni Darius si Aling Linda. Hinagod ng tingin mula sa ulo hanggang paa. Pagkuhay, ibinalik ang pansin kay Faith. "Ano raw ang sakit niya?" tanong nito. Sukat sa tanong na yon ay biglang nakadama ng galit ang dalaga. "Sumuka siya ng dugo. May sakit siya sa baga at namamaga ang lalamunan. Sa hangarin niyang makapagsilbi ng mahusay sa maselan niyang amo, ay binaliwala niya ang amoy ng sabon at Clorox. May allergy pala siya at natuklasan lang kung kailan malala na. Okay lang sana kung nagsisigarilyo siya at nagiinom eh. Hindi nakakasama ng loob dahil hindi siya naging maingat sa sarili. Ang nakakainis, nagkasakit siya dahil sa paglalabada." Sinadya niyang tumbukin ito ng panunumbat. Natapos siya sa pagsasalita nang nakasimangot pa rin. Nanunulis ang nguso. "Mahaba-haba ang gamutan bago gumaling si inay.
Natitiyak kong hindi na siya makakapagtrabaho sa iyo. Bumuntong hininga siya. Tumingin sa labas ng bintana na ang nakikita sa labas ay mga pader ng kalapit na gusali at mga halamang nangingitim ang mga dahon dahil sa galaganap na polusyon. Makukuha pa raw ba sa gamot ang sakit ng nanay mo? Ibinalik niya ang sarili sa normal. Sabi ng doktor, ibinaba niya ang tingin. Pero sa tingin ko, hindi namin mabibili ang ibang gamot. Mahirap lang kami. Baka nga huminto na ako sa aking pag-aaral at maghanap na lang ng trabaho para mabuhay kaming mag-ina. Nangislap ang mga mata ng lalaki. Talaga? Nag-aaral ka? Saan? Tanong nito na parang hindi makapaniwala. Napikon si Faith sa kaharap, masyadong mapangmata. Para bang ang tingin sa kanya ay komo anak ng mahirap, anak ng isang pobreng labandera, ay hindi na dapat pang mag-aral. Kaya nabigla nang sabihin niyang nag-aaral siya. Hindi niya mapigilang magtaas ng kilay kasama pati ang malapad na noo. Nag-aaral ako sa UP Diliman, sagot niya. Napangiti ang lalaki. Ngiting ang tingin niya ay mapang-uri at hindi siya pinaniniwalaan. Sa UP? Anong course mo? Oh, what a nice course. Hindi ba boring ang course na yan? Patutsyada ng lalaki nang matansyang hindi nagsisinungaling ang kaharap. Of course not. Kilala mo siguro si Shakespeare o si John Powell at iba pang mga kilalang writer sa buong mundo. At gusto mong sabihin na someday you'll be one of them. Ikaw ang may sabi niyan, hindi ako. Napailing si Darius, naisip na matapang, matalino, at mataktika at maganda ang kaharap. Palaban pero sa tingin niya ay kaya ring bilhin ng pera. Ako, hindi mo ba tatanungin kung saan ako nag-aaral? Inirapan niya ang lalaki. Kahit pa malaman ko, hindi naman gagaling ang nanay ko sa sasabihin mo Anyway, sasabihin ko na rin. Nagtapos ako ng computer engineering sa Harvard University. So, bulong niya sa sarili. Anong pakialam ko kung saan ka mang parte ng mundo nag-aaral? Naiinis siya sa kaharap. Masyadong mayabang kong magsalita. Akala mo ay siya lang ang nakapag-aral sa Harvard. Kung tutuusin, kaya rin niyang mag-aral sa Harvard after graduation from her bachelor's degree sa pamamagitan ng scholarship grants. Maaari siyang makapag-master degree doon kahit pa philosophical degree. Tumahimik na lang siya at sinarili ang nasa utak. Nagising si Aling Linda sa usapan ng dalawa at agad nitong namulata ng binata. Kumusta ho kayo, Aling Linda? Bati ni Darius sa pasyente. Nang mapagsino ng may sakit ang lalaking kaharap ay nagpumilit itong makabangon. Napansin ni Faith na para bang nataranta ang kanyang ina. Pipiliting makabangon kahit hindi kaya ang sarili. Pinigil niya ang ina. Huwag na kayong bumangon, inay. Maaari naman ninyong makausap ang inyong amo kahit nakahiga kayo. Bakit niyo ba pinipilit ang sarili ninyo? Dahil lang sa kanya. Napatingin si Dario sa dalaga. Tinging ng uuri. Si Aling Linda ang humingi ng paumanhin sa ginawa ng anak. Pasensya na ho kayo sa aking anak. Hinging paumanhin ni Aling Linda sa kanyang amo. Ibig magbaktol ni Faith. Subalit sa isip niyang baka makasama sa kalagayan ng kanyang ina ang gagawin niyang panunupla sa lalaki. Nanatili na lang siyang tahimik, subalit hindi mawala-wala ang inis sa lalaking kaharap. Alam niya kasing may kinalaman ito sa pagkakasakit ng kanyang ina. Muling inubo ang matanda at doon nakita ni Darius na hirap ito sa paghinga. Alam niyang kailangan talaga ng pasyente ang masusing pag-aasikaso ng doktor. Kailangan ding masustentuhan ito ng gamot. Tinawag ni Darius ang nurse. Nakita ni Faith ang walang pagkukunwaring pag-aalala nito sa kanyang ina. Naisip niya may kabaitan din palang natatago ang milyonaryong kaharap niya. Sa isip-isip niya, nakita niya nang kinausap ni Darius ang nurse. Patango-tango ang nurse. Hindi niya mawari kung ano ang eksaktong pinag-uusapan ng dalawa. Basta ang hinala niya ay tungkol sa nanay niya. Maya-maya ay lumapit ang nurse. Matapos tignan at kausapin si Aling Linda ay umalis naman kaagad. Nang bumalik ay may dala ng gamot.
Mabilis ang naging kilos ng nurse. Kaagad pinainom ng gamot ang may sakit. Sandali pa dumating ang dalawang lalaking attendant. Tulak ang isang wheelchair. Nagtaka siya nang buhati ng mga ito ang kanyang ina. "Teka, saan niyo dadalhin ang nanay ko?" "Huwag kang mag-alala. Dadalhin nila ang nanay mo sa isang pribadong kwarto," sagot ni Darius. "At sinong magbabayad ng bill ng kwarto, ha? Sa gamot lang na binibili sa labas hindi ko na malaman kung saan kukuha ng pera. Tapos dadagdagan mo pa ang gagastusin ko?" Galit niyang sabi na pasinghal kay Darius. "Sagot ko ang lahat ng gastos. Wala kang dapat intindihin. May private nurse na mag-aasikaso sa nanay mo. At kakausap ako ng espesyalistang titingin sa kanya. O ano, nasagot ko na ba ang pag-aalala mo?" Napaurong siya at napasandal sa katre ng katabing pasyente. Hindi malaman kung ano ang sasabihin. Panay lang ang iling. "Pumayag ka na, anak. Hirap na ako sa sakit ko." Nagmamakaawang sabi ni Aling Linda na dinadalahit ng ubo. Wala siyang nagawa kundi magpaubaya. Paano kami makakabayad sa iyo? Akong malaki ang magagastos ni inay," sabi niya kay Darius. Wala ng kanyang katarayan. Malumanay na ang kanyang salita. "Huwag mo nang isipin ang bagay na yun. Ang mahalaga, gumaling agad ang nanay mo," payo ni Darius. "Para ano? Para makapagsimula na ulit siya sa paglalabada ng mga damit mo?" Ngaling-ngaling sabihin ni Faith, subalit nagpigil. Tumalikod si Darius, sumunod ito sa papalayong attendant na tulak-tulak ang wheelchair. "Miss Alcantara, sa room 207 ng sumunod na gusali ang magiging bagong kwarto ng nanay mo. Dalhin mo na roon ang mga gamit ninyo. Ilang minuto lang naman ang ilalagay ng nanay mo sa x-ray room. Dadalhin din siya sa kwarto," wika pa ni Darius bago tuluyang umalis. 2 oras lang ang lumipas, naroon na sa private room ang nanay niya. Kasalukuyan niya itong binabantayan. Gulo ang isip niya. Hindi niya inaasahan na magbibigay ng tulong ang amo ng kanyang ina. Malaking katanungan para sa kanya kung ano ang magiging kapalit ng kabutihang iyon ni Darius. Ang pag-iisip niya ay ginulantang ng salita ng nurse na nakatayo na sa kanyang likuran. "Miss, sabi ni Mr. Tirasona, kung may klase ka daw, pumasok ka na at ako nang bahala sa nanay mo. May karelyebo din ako after my time, kaya wala kang dapat alalahanin." Parang hindi pa rin makapaniwala si Faith sa mga nangyayari. "Kung gusto mong umuwi para magpahinga, sige, umuwi ka na at ako nang bahala dito sa nanay mo," dugtong muli ng mabait at magandang nurse. Nanlalata na siya sa 2 gabing pagbabantay sa kanyang ina. Natutulog lang siya ng 2 hanggang 4 na oras. Kulang pa ang kain niya, kaya magkahalong pagod, gutom at puyat ang nararamdaman niya. Ilang sandali pa ay nagpaalam na siya sa nurse at inihabilin ang ina. Lumabas ng kwarto, sumakay ng jeep pauwi sa kanila. Isang sakay pa ang ginawa niya bago nakarating sa slum area. Hindi na niya nagawang nagpalit ng damit, kumain lang siya ng biniling lutong ulam at kanin sa labas. Pagod na pagod siya. Hindi na nga niya nasagot ang ilang kapitbahay na nagtatanong tungkol sa lagay ng ina. Nasabi lang niya na maayos naman ito. Nagtaka pa nga ang lahat nang sabihin niyang nasa pribadong kwarto ang ina. Kung bakit naman kasi hindi na niya nasabi na may taong sumagot sa gastusin ng kanyang ina. Kaagad siyang pumanhik ng bahay sa kagustuhang makapagpahinga kaagad. Hindi dalawin ng antok si Darius. Pumikit dumilat ang kanyang mga mata ay nakikita pa rin niya sa kanyang imahinasyon ang maamong muka ni Faith. Lintik na babaeng yun. Ginugulo ang kanyang pagtulog. 12:00 pasado na ay gising pa rin siya. Tumayo siya at nagtungo sa wine bar. Nagbukas ng isang bote at naglagay ng kaunting isang kupita. Tumungga siya ng 3 shot. Muli siyang nagsali ng alak sa kupita. Pagtingin niya doon, parang nakikita pa niya ang mukha ni Faith. Nakangiti at waring ng aakit. Muli niyang nilagok ang laman ng kupita. Ilang oras nang nakalipas, subalit nanatiling gising ang diwa ng binata. Ayaw siyang dalawin ng antok.
Sinikap niyang manood ng palabas sa VHS beta tape sa kanyang 53 inches na television para magpaantok, ngunit hindi pa rin siya dalawin ng antok. May tama siya kay Faith. Iyon ang nasabi niya sa sarili matapos na masusing pag-isipan ang nangyayari sa kanya. Trip niya si Faith para ikama. Iyon ang pilit niyang isinisiksik sa kanyang sarili. Ayaw na ayaw niyang masasangkot ang kanyang puso. May takot siyang nadadama. Alam niyang lahat ng babae ay mukhang pera. Napangiti siya sa sarili nang makabalik sa kwarto. May naisip siyang paraan. Magkakaroon ng katuparan ng aking pangarap na magkaroon ng anak. Wika niya habang nakatingin sa salamin. Umiga siya sa kama at pumikit at pinilit na matulog. Kinabukasan pagkatapos maligo ni Faith ay inayos niya ang kanyang mga gamit. Papasok siya sa klase. Kumain siya ng kanin na ang ulam ay 2 tinapa at Lucky Me. Ilang sandali pa binabagtas niya ang makipot na iskinita palabas sa kanilang lugar. Patungo siya sa paradahan ng tricycle. Mula doon ay isang sakay pa siya sa jeep patungo sa UP campus. Sa mahabang pila ng mga tricycle, bukod tanging nakaparada sa kabilang kalsada ang isang Nissan sports car. Kulay pula at makintab na makintab ang kotse. Manghang-mangha siya. Hindi tuloy niya napigilang mangarap ng gising na sana isang araw ay makasakay siya sa ganun kagandang kotse. Laking gulat niya nang may bumabang lalaki mula sa driver's seat. Kilala niya ang bumaba, si Darius. Saglit siyang namalikmata. Higit na gwapo ito ngayon kesa noong una niya itong makita sa ospital. Napahinto si Faith sa tapat ng tricycle. Ilang saglit pa ay akma na siyang sasakay. Subalit natigilan siya nang makitang tumatawid si Darius at tila papalapit sa kanya. Para siyang itinulos sa kinatatayuan. Nakarehistro na ang ngiti sa labi ni Darius nang tuluyang makalapit kay Faith. Lalo lang hindi nakakilos ang dalaga. Faith, ihatid na kita sa university. Pwede? Ibig panlakihan ng mga mata ang dalaga. Totoo ba ang naririnig niya? Pinakiusapan siya para maihatid sa campus. At sasakay siya sa kotseng kani-kanina lang ay pinapangarap niyang masakyan. May sasabihin ako sa iyo tungkol sa nanay mo. O ano, pwede ba? Ulit na tanong ng binata na sa tinig ang pakikiusap. Tumango ang dalaga. Akala ko hindi mo ako pagbibigyan eh. Nakangiting sabi ni Darius habang sabay silang naglalakad patawid sa kalsada patungo sa kinaroroonan ng kotse. Hawak ni Darius si Faith sa isang bisig. Napaka-gentleman ni Darius. Inalalayan siya nito na tulad sa isang kasintahan. Lihim na kinilig ang dalaga. Ipinagbukas siya nito ng pintuan ng kotse. Inilagay ang mga gamit niya sa likurang upuan ng two-door sports car. Sakay na, sabi ulit nito. Wala siyang masabi. Talagang hindi siya makapaniwala sa kanyang nararanasan. Naging sunod-sunuran siya sa bawat sabihin ni Darius. Nagitla pa siya nang isara nito ang pinto. Nanatiling diretso ang kanyang tingin. Hanggang sa maramdaman na lang niya na nakaupo na ito sa tabi niya. Napasulyap siya sa katabi. Nakita niyang may pinindot itong isang bagay at narinig na lang niya ang kusang paglock ng pinto sa kanyang tabi. Isuot mo yung seatbelt mo para makaalis na tayo. Nakatingin si Darius at nakangiti. Sa totoo lang, yun ang kauna-unahang pagkakataon na nakasakay siya sa ganong kotse. Ni hindi niya alam kung paano gamitin ang seatbelt. Nanatili siyang nakatingin, hindi makahingi ng tulong. Nagkibit balikat si Darius sabay dukwang palapit sa kanya. Kumilos ang mga kamay ni Darius at tatawa-tawang isinuot sa kanya ang seatbelt. Ganito ang paggamit nito. Halos magdikit ang kanilang muka. Amoy na amoy ng dalaga ang gamit nitong pabango. Lalaking lalaki ang amoy. Para siyang kikilabutan na hindi niya mawari. Pakiramdam niya ay malulunod siya sa lakas ng kabog ng kanyang dibdib. Iiling-iling si Darius. Nakaguhit sa labi ang isang makahulugang ngiti
Matapos ikabit ang seatbelt ni Faith, ilang sandali pa binuhay na nito ang makina at agad na pinatakbo ang kotse. Bigla ang paglapit na ginawa ng dalaga. Kaskasero pala ito magpatakbo ng sasakyan. Naibulong niya sa sarili. Nanatili siyang nakikiramdam. Nagsalita lamang uli si Darius nang ihinto nito ang sasakyan dahil naipit sila sa traffic. Anong oras bang klase mo ngayong umaga? Tanong nito. 9 o'clock. Sagot niya. 7:30 pa lang ah. Ang aga mong pumasok. Malamig ang salita nito. Malamig sa loob ng sasakyan. Subalit pinagpapawisan si Faith. Magkahalong kaba at takot ang nadarama niya sa mga sandaling yun. Lalo at halos dumikit sa hita niya ang isang kamay nitong nakahawak sa kambyo. Pinilit niyang alisin ang kaba sa kanyang dibdib. Ibinaling niyang muka patagilid para makita ang binata. Kailangang magsalita siya para hindi nito isiping natatakot siya. Ano naman ang nakain mo at inabangan mo ko sa pagpasok? Wika niya. Siya namang pag-ilaw ng green go signal light. Tumakbo ang nasa unahang kotse at sumunod sila. Hindi na nasagot ni Darius ang tanong ng dalaga. Nang magsalita ito ay iba na ang sinasabi. Malayo sa tanong niya. May sasabihin ako sa Faith. Sabi ko na nga ba may kailangan ito. Bulong ni Faith sa sarili. Kung hindi ba naman, bakit ito magtsatsagang maghintay sa kanya at hihatid siya sa kanyang pinapasukan? Kung naghahanap ka ng labandera, hindi ako yun. Mataray niyang sabi. Nakahalukip-kip na siya at nadarama na niya ang lamig at giniginaw na siya. Tuyo na ang pawis sa katawan. Hindi yun ang ibig kong tukuyin. Ano? Kagad may dinampot si Darius na sobre sa unahan ng kotse. Saka iniabot sa kanya. Ano to? Nagtataka niyang tanong. Basahin mo. Binuksan niya ang sobre. Kinuha ang nasa loob at iniladlad. Pinasadahan niya at hinagod ng basa. Ito'y isang kontrata. Nakasaad doon na nakahandang magbayad si Darius ng 400,000 piso kapalit ng pagbibigay niya rito ng anak at makukuha niya ang kabuuang halaga kung nailuwal na niya ang sanggol. Nakasaad din doon na iiwan niya ang bata at lalayo siya. Nakaramdam ng pag-iinit ng muka si Faith. Mabilis niyang ibinalik sa kamay ni Darius ang papel. Anong palagay mo sa akin? Isang palahian? Galit na saad ni Faith. Ang tingin yata nito sa kanya ay masisilaw siya sa salapi. O baka naman iniisip din nito na isa siyang babae na nagbibili ng aliw. Kinikilo ang puri, kinakalkal ang laman. I'm sorry to refuse your offer. Hindi ako babaeng kayang silawin ng pera mo. Hindi ko ipinagbibili ang puri ko. Hindi ko pinangangalkal ang dangal ko at katawan ko. Ihinto mo ang kotse at bababa na lang ako. Sasakay na lang ako sa jeep. At least doon, kaya ko magbayad ng 10 piso. At walang taong nagtatakang bumili sa akin dahil pare-pareho kaming mahirap. Pinigil niyang umagos ang hindi mapigilang luha sa pisngi. Dinukwang ang gamit sa likuran. Ipinatong sa kanyang mga hita. Lalo pang binilisan ni Darius ang pagpapatakbo ng kotse. Hindi magawang buksan ni Faith ang pinto sa gawin niya dahil kontrolado ito ng push button. Tumahimik na lang ang dalaga subalit makikita sa muka ang galit. Nanatili namang nakangisi si Darius. Tila baliwala sa kanya anuman ang kasalukuyang damdamin ng katabi. Paano na ang nanay mo? Paano siya gagaling kung mananatili sa charity ward? Dalawin man o hindi ng mga libreng doktor. Paano ka makakabili ng gamot sa labas ng ospital kung wala kang pera? Paano ka magiging tulad ni na Shakespeare at John Powell kung hihinto ka sa pag-aaral? Wala ka ng pakialam doon. Basta ihinto mo ang kotse. Buksan mo ang lock at bababa ako. Matigas niyang sabi. Kung nakatapos ka man sa kolehiyo, maghahanap ka rin ng trabaho. Pera din ang habol mo. Pera na ang inaalok ko sa'yo. Hindi mo na kailangang hanapin pa. Pag nakatapos ako at nagkaroon ng trabaho, may pagmamalaki ko yun sa mga tao. Itong inaalok mo sa akin, may pagmamalaki ko ba? Marangal din naman ang hangarin kong magkaroon ng anak na maganda, matalino at matapang na tulad mo. Natigilan si Faith,
Hindi nagawang tumingin sa binata. Patuloy sa pagtakbo ang sasakyan hanggang sa mapansin niyang malapit na sila sa UP campus. Bago siya tuluyang bumaba ng sasakyan ay muling nagbitaw ng salita si Darius. Alalahanin mong pribado ang kwarto ng iyong ina at mamahalin ng mga gamot na iniinom at ini-injection sa kanya. Puwera pa ang bayad sa nurse at sa extra service ng doktor na tumitingin sa kanya. Mapapansin na lalong nadaragdagan ang galit ng dalaga. Akala ko ba isagot mo ang lahat ng gastusin? Pwe, nagbago ko ng isip. Sagot ni Darius na nakakaloko ang isi. Pero pumirma ka lang sa kontrata. Solve ang problema mo. Sabihin mo lang sa iyong inay, nahihinto ka sa pag-aaral at mag-abroad. Magtatrabaho bilang factory worker. Ang presto after a year, may pera ka na. Kung bakit ba naman tila natulala si Faith, naisip niya ang kalagayan ng kanyang ina. Niloko siya ng lalaking ito. Pinaniwala na sasagutin ang gastos ng kanyang ina sa ospital. Subalit tuso pala ito. May iba palang pakay ang pagmamagandang loob na yon. Naisip din niya kung makikipagmatigasan siya paano na ang inay niya. Baka matuluyan itong mamatay kung hindi malalapatan ng tamang gamot. Mahal niya ang kanyang ina. Ayaw niya itong mawala. Napansin ni Darius ang pananahimik ni Faith. Bibigyan kita ng 1 linggo para mag-isip. Wika nito habang dahan-dahang ipinasok ang sasakyan sa loob ng campus hanggang sa may hanap ito ng mapaparadahan. Kusang bumukas ang lock ng pinto sa tabi ni Faith. Nagmamadali itong bumaba. Subalit bago pa ito tuluyang makalabas ng sasakyan ay muling nagpahabol ng salita ang binata. Prime time to time ay pupuntahan kita dito o kaya sa inyo o kaya sa ospital. Sabi pa nito. Hindi niya ito tinignan man lang. Kaagad siyang bumaba. Nakakadalawang hakbang pa lang siya nang muli niyang marinig ang boses ni Darius. Faith, inaasahan kong oo ang magiging sagot mo. Anito. Binilisan niya ang lakad. Narinig na lang niya na umarangkada ang sasakyan nito. Habang naglalakad siya ay napansin niya ang maraming matang nakasunod sa kanya. Alam niya kung ano ang kasalukuyang nasa isipan ng mga ito. Iniisip ng mga ito na sugar daddy niya ang naghatid sa kanya. Hindi na lang niya pinansin ang mga malisyosong matang nakasunod sa kanya. Ang mahalaga ay hindi siya ganon. Sa itaas ng College of Arts and Letters ay naroon ang nakaabang na si Diego. Hula niya ay kanina pa ito nakatayo at nakatanaw sa kanya. Gwapo rin si Diego, pero mas gwapo pa rin si Darius. Magkasintahan lang sila at magkasing edad. Simpleng estudyante rin ito at mula sa ordinaryong pamilya. Halata sa pananamit nito at sinalubong siya nito kaagad. Sino yung mayamang naghatid sa'yo? Boyfriend mo rin? Maasim na muka ang umarap sa kanya. Nagseselos ang kasintahan niya. Yun ang nakikita niya sa mga kilos nito at arte ng mga mata. Ni hindi man lang ng magandang loob na buhatin ang mabigat niyang dala. Ano ka ba naman, Diego? Ngayon lang tayo nagkita. Kung ano-ano pang panghihinala ang sinasabi mo dyan. Hindi ko boyfriend si Darius. Isinabay lang ako sa kotse ng tao kasi dito rin pagawi siya. Pagsisinungaling niya. Hindi niya napaniwala si Diego. Iniwan siya nito nang walang paalam. Talagang matampuhin at sobrang seloso ang nakuha niyang boyfriend. Gulong-gulo ang isip niya. Kaya pinabayaan na lang niya ang papalayong kasintahan. Pumasok siya sa isang kwarto na walang katao-tao. Lumabas uli nang marami ang nagsusunuran sa kanya. Mga classmate niya sa isang subject. Nagtungo siya sa comfort room at doon umiyak. Naiinis siya kay Diego. Napakababa naman ang pagkakakilala nito sa kanya. Naturingan pang nobyo niya na dapat magtanggol sa kanya. Yun pala, ito pang unang maninira sa kanya. Para tuloy siyang naawa sa kanyang sarili. Namumroblema na nga siya sa kanyang ina at dadagdagan pa ni Diego. Makailang ulit siyang nagpakawala ng buntong hininga. Tuloy pumasok sa kanyang isip ang iniaalok ni Darius. Alok na katumbas ng kaligtasan ng kanyang ina, bagamat katumbas din naman ng pagkawasak ng kanyang karangalan. Makaraan pa ang ilang saglit
Lumabas na siya doon at muling pumasok sa classroom. Makaraan ng ilang oras, labasan na nila. Break time nila sa tanghali. Pumunta siya sa isang karinderya na may murang pagkain. Kailangan niyang magtipid. Dahil kung hindi, sa susunod na linggo ay wala na siyang allowance. Isang kanin at pritong itlog lang ang in-order niya. 2 basong tubig ay ayos na. Nakaraos na ang panangalian niya dahil nagtitipid pa siya. Sanay na siya sa buhay estudyante. Gumagarbo lang siya sa pagkain kung bagong dating ang allowance niya sa STAP. Ilang araw lang yon at pagkatapos din magtitipid na naman siya dahil inilaan niya ang matitirang pera para sa 3 linggong allowance. Yung kinikita naman niya bilang student assistant ay ibinibigay niya sa kanyang ina para panggastos. Pero ngayong nasa ospital ang nanay niya ay hindi niya malaman kung paano mabubuhay. Nakasalalay sa balikat niya ang lahat. Habang nagbumuni-muni ay biglang may lumapit sa kanyang isang kaklaseng babae. "Faith, dumating ng allowance natin ah," sabi ng babae. Katamtaman ng katawan nito, morena ang kulay. Sa pagbigkas ng mga salita ay mahuhula ang Ilocana ito. "Talaga?" Tuwang-tuwa namang sagot ni Faith. "Nakuha ko na kahapon pa ang allowance ko. Absent ka kahapon eh." "Bakit?" Doon biglang nalungkot ang kanyang muka at napilitan siyang magtapat. "May sakit ang nanay ko eh. Nasa PGH ngayon." "Nangangalumata ka na nga eh. Halatang puyat na puyat ka." Pero nakatulog na ako kagabi. Meron kasing pumalit sa akin na magbabantay sa nanay ko. Pumayag na nga pumasok ako eh." Hindi niya binanggit ang tungkol sa private nurse na nagbabantay sa nanay niya. Alam niyang mahabang tanungan at talakayan yon. Sakaling sabihin niya, bakit nga hindi eh? Alam naman itong hindi nila kayang kumuha ng isang private nurse. "Sige, pupunta na ako sa office. Kukunin ko ang allowance ko. Kailangan ko kasi ng pera." Umalis na siya at naghiwalay sila ng direksyon. May kaibigan siya sa loob ng office. Oras na yon ng pananghalian, pero maaari niya itong pakiusapan na makuha ang allowance niya. Makaraan ng may kalahating oras ay napasakamay na niya ang kanyang buwanang allowance, kasama ang book allowance. Mahigit ding 4,000 ang kabuuan ng pera. Subalit kaagad din namang nalungkot nang mapag-isip-isip ang may sakit na ina. Alam niyang baka bukas lang ubos din ang perang hawak niya. May utang siyang 2,000 na dapat bayaran. Magbabayad pa siya ng 1 buwang upa sa bahay na tinitirhan nila. Ang kanyang kasiyahan ay napalitan ng pagkabugnot. Natapos ang pinakahuling klase niya na wala siyang nauunawaan. Naisulat nga niya ang ilang mahalagang paksa sa bawat klase ay wala naman doon ang utak niya na kay Darius. Sa alok nito sa malaking halagang 400,000. Ano na nga ba ang gagawin niya? Nagigipit siya. May sakit ang nanay niya. Marami siyang dapat bayaran. At malaki ang maitutulong ng halagang iyon sa buhay nila. Kahit hindi na siya mag-aral ay pwede na. Basta may negosyo lang ay mabubuhay na silang mag-ina. Alam din naman niya na gagaling ang kanyang ina ay hindi na nito kaya pang maglabada. Uwian na nila ay pilit niyang hinahanap sa karamihan ng tao ang kanyang kasintahan. Subalit talagang hindi niya ito makita. Alam niyang totoong sumama na ang loob nito sa kanya, nagkibit na lang siya ng balikat. Papalabas na siya ng campus nang mamataan niya si Darius. Kung bakit naman doon pa napatutok ang kanyang mga mata sa kinatatayuan nito. Sa nilaki-laki ng lugar, kung bakit sa lugar na ito napatuon ang kanyang mga mata. Gusto niyang umiwas ngunit mahirap siyang umiba ng madadaanan. Kung doon siya sa kabila, malalayo siya ng gusto sa abangan ng jeep. Nakita niya na lang na pasalubong ito sa kanya. Nilapitan siya nito at inalaya ng malambing ng ngiti. "I told you, from time to time ay pupuntahan kita dito. Now here I am. Kagagaling ko lang sa opisina. Dito na ako nagdiretso mula Makati. Ganon ka kahalaga sa akin. Please, be my guest." Wika pa nito sabay muetra sa dalang sasakyan. Nakabarong si Darius at tinalo pa ang pinakabatang senador ng bansa.
Nasulyapan niyang bukas ang pinto ng driver seat. May nakaupo doong lalaki. Ibig sabihin may kasama itong driver. "Please," sabi uli ni Darius. Nakita ni Faith nang bumaba mula sa sasakyan ang kasama ni Darius. Sinalubong sila at kaagad kinuha sa kanya ang dala niyang mga notebook at libro. Inilagay sa loob ng sasakyan. Binuksan ng driver ang pinto para sa kanila ni Darius. Hindi sinasadya ay napatingala siya sa itaas ng building. Kitang-kita niyang nakatayo roon si Diego, nakatingin at halatang galit. Nang anyong susundan ni Darius ang tingin ng kanyang tinitingala, ay kaagad niyang binawi ang kanyang paningin. Nakaramdam siya ng panliliit nang mapansin na maraming mata ang nakatingin sa kanila. Mga kaklase niya, mga kakilala, pati ang kanyang professor. Nagmamadali siyang pumasok sa loob ng kotse at sumunod si Darius. Dalawang magkasunod na lagapak ng sumasarang pinto ang nagpapitlag sa puso niya. Ewan niya kung bakit. Parang hindi siya makatanggi kay Darius. Nagiging sunod-sunuran siya at umaandar na ang kotse. Napatingin siya sa labas. Nakatingin pa rin ang mga kaklase niya sa kotseng sinasakyan niya. Tiyak niyang pinag-uusapan siya ng mga ito. Alam naman kasi ng mga kakilala niya at kaibigan na nakatira lang siya sa squatter. Tapos makikitang may sumusundong magarang kotse. Hindi niya masisisi ang mga ito kung napag-uusapan man siya. Habang nakaupo siya sa loob ng sasakyan, ay naisip niya ang kanyang nobyo. Ang totoo, hindi naman niya ito gaanong gusto. Kaya lamang niya sinagot dahil napakamatyaga nito sa panliligaw sa kanya. Napakamaalalahanin. Mahilig magbibigay sa kanya ng kung ano-ano. Napalapit at nahulog tuloy ang loob niya. Naisipan niyang sagutin na lang ito, nang minsan ay iyakan pa siya nito. Natigil ang kanyang pag-iisip nang magsalita si Darius. "Lalabas muna tayo sa labas bago tumuloy sa nanay mo." Anito. Nagseryoso siya. "Bakit mo ba ito ginagawa sa aming mag-ina?" Ngumiti ang binata. "May kailangan ako sa'yo. Remember, may kontrata kong ino-offer sa'yo." Kontrata na naman ang naririnig niya. Kontrata na nasasangkutan ng isang malaking halaga. Matagal niyang tinitigan ang kanyang katabi na nanatiling nakangisi sa kanya. Nasa loob na sila ng isang mamahaling restaurant nang magbitaw siya ng salita. "Dagdagan mo ang inaalok mo. Hustuhin mong ₱250,000. Pipirma ako sa kontrata." Tahasang sabi niya. Matagal bago nakapagsalita ang binata. Doon na pangisirin ng dalaga. Alam niyang tatanggi na ito. Subalit nagulat na lang siya nang hawakan nito ang kanyang kamay na nakapatong sa ibabaw ng lamesa. Seryoso ang mga mata nito na tumitig sa kanya. Dinukot ang isang kamay nito, ang bulsa ng pantalon may inilabas na nakatuping papel. "Okay, no problem." Anito, naglabas din ng ballpen sa bulsa. Binago ang nakasulat na amount at ginawang ₱250,000. Iniharap sa kanya, nakapatong ang ballpen sa papel. Sa bahay pa lang ay napag-isipan na niya itong mabuti. Pipirma siya dahil kailangan niya ang malaking pera para sa kanyang ina at sa kanilang kinabukasan. Isasantabi na muna ang kanyang prinsipyo. Higit na mahalaga ang buhay ng kanyang ina. Kinuha niya ang ballpen, nanginig ang kamay na nilagdaan ng kontrata. "2 kopya yan. Isa sa'yo, isa sa akin." Ani Darius. "Pagkatapos kong manganak, makakauwi na ba ako sa amin?" Tanong ng dalaga sa binata. "Yes," sagot ng binata habang nakatitig sa kanyang mga mata. Kapagkuhan ay tumayo na ang dalaga at nagmamadaling nagpaalam sa binata. Bago pa man siya makapagsalita, ay nahawakan na kaagad siya sa kanyang bisig at nagsalita ito. "Ihahatid na kita," sagot ng binata sa dalaga. "Wag na, kaya kong umuwi mag-isa at saka magpapaalam pa ako kay inay ng maayos para naman makumbinsi ko siyang aalis talaga ako ng bansa," sagot naman ng dalaga. Napakibit na lamang ng balikat ang binata, naiwan itong nakatulala sa papalayong figura ng dalaga. Kinabukasan nga ay nag-empake ang dalaga
para sa pagpunta ng Tarlac. Lumabas siya ng kanyang silid at may tinawagan ito sa kanyang cellphone. Ipinarada ni Darius ang kanyang sasakyan sa tapat ng bahay ng dalaga. Ngayon kasi ang alis nila papunta ng Tarlac, kung saan niya papatigilin ng dalaga hanggang sa lumaki at manganak ang babae. Napag-usapan na nila kung paano ang setup nila. Magsisinungaling lamang ang dalaga sa nanay nito na mag-a-abroad para makabayad ng utang sa kanya at siya kunwari ang maghahatid sa airport. Ilang minuto lamang ay lumabas na rin ang dalaga. Dala nito ang isang maleta at isang sling bag. Agad niyang sinalubong ang babae para kunin ang dala nitong bagahe. "Bakit nandito ka?" tanong agad ng dalaga sa binata. "Remember, ako ang maghahatid kuno sa iyo sa airport." Tinaasan lang ng kilay ni Faith ang binata. "Let's go." Hindi na umimik ang dalaga at siya na lang ang nagbukas ng pinto ng sasakyan para sumakay sa harapan. Napakibit balikat na lamang ang binata dahil sa inasta ng dalaga. Habang nasa biyahe hindi mapakali ang dalaga, kaya nagsalita ito. "Paano kung umurong ako ngayon sa usapan natin?" Di babayaran yung mag-ina ang nagastos ko sa ospital?" Walang patutsyadang sabi ng binata. "Bakit mo ba kami ginigipit ni inay? Alam mo naman na wala kaming may pambabayad sa iyo sa ganung kalaking halaga." Pasigaw ng dalaga sa binata. "Simple lang naman kasi ang gusto ko. Kapag nabigyan mo na ako ng anak, bayad na kayo ng nanay mo sa utang nyo sa akin. Plus, yung kalahating milyon. Ayaw mo ba nun? Pwede na mabago ron ang buhay ninyong mag-ina. At isa pa, nakapirma ka na sa kontratang binigay ko sa iyo." Nagpupuyos ang kalooban ng dalaga dahil hindi basta-basta talaga sila makakaalis sa poder ng lalaking ito. Dahil sa bukod na mayaman na ay talaga namang napakamakapangyarihang tao rin ito. Sa buong biyahe nila, ang natandaan lamang ng dalaga ay pumayag na rin ang kanyang ina na mangibang bansa siya kuno para sa pagbabago ng kanilang buhay. 1 taon lamang ang kanyang sinabi sa kanyang ina. "Oh, we're here," sagot ng binata sa kanya. Napakurapa ang dalaga dahil hindi niya namalayan na nakarating na sila agad ng Tarlac. "Tara na sa loob." Sumunod lamang ang dalaga dito habang papasok sa mansyon. Nang makapasok ay napasinghap pa siya dahil sa ganda ng bahay. "Kapag nabuboring ka dito, pwede kang magpasama sa katulong ko kung gusto mong lumabas. Bilhin mo ang gusto mong bilhin." "Bakit? Akala ko ba kasama kitang titira dito?" tanong ng dalaga sa binata. "Not now, dahil busy ako. Huwag kang mag-alala. Tuwing Saturday, lagi kitang dadalawin dito at para na rin mabuo ang anak ko." Dahil sa sinabi ng binata, biglang nanlamig ang buong katawan ng dalaga. Lumipas ang 8 buwan at nagdadalang tao na nga si Faith hanggang sa dumating ang kabuuanan ng dalaga. Habang naglalakad-lakad sa hardin ng mansyon, bigla na lamang natigilan ang dalaga. Aray!" Napanguwi ang dalaga dahil biglang sumakit ang kanyang tiyan. Manang!" sigaw ni Faith. Humihingal naman ang matanda nang dumating sa kinaroroonan ng babae. "Manang, bigla pong sumakit ang tiyan ko." Umiiyak na sabi ng dalaga. "Ay naku iha, baka manganganak ka na. Sandali lamang at tatawag ako ng masasakyan natin." Nang makalabas ang ginang, sakto namang kakaparada lang ng sasakyan ng binata. "Iho, buti at dumating ka ngayon. Si Faith." "Ano ho? Si Faith?" Hindi na natapos ang sinasabi ng matanda at agad nang pumasok sa loob si Darius. "Faith!" sigaw ng binata. "Darius!" umiiyak na sabi ng dalaga. "Manganganak na yata ako." Hindi na nagsayang ng oras ang binata at agad kinalong ang babae patungo sa kanyang sasakyan. Habang nagmamaneho, hindi mapigilan ni Darius na tumingin sa dalaga habang sapo nito ang malaking tiyan.
Bilisan mo, Darius! Ang sakit na! Hindi ko na kaya! Hindi na nahiya ang dalaga kahit panay tintin sa kanya ang katabi. Hinubad na niya ang kanyang pang-ibabang saplot at ibinuka ang kanyang hita. 2 iri ang kanyang ginawa at sa kanya kinapa ang maselang bahagi. Huminto rin si Darius at itinabi ang sasakyan sa kalsada para alalayan ang babae. Kaya mo ba? Tanging tango lamang ang naisagot ng dalaga. Isang iring malakas ang pinakawala nito at sa kanila narinig ang iyak ng sanggol. Oh my God! Nasambit na lamang ni Darius. Agad niyang binigay ang sanggol kay Faith at saka pinaharurot ang sasakyan para dumiretso sa ospital. Nang makarating, agad namang inasikaso ng mga nurse ang babae pati na rin ang sanggol na ang pusod ay nakapulupot pa rin sa leeg nito. Naalimpungatan si Faith nang marinig niya ang pagsara ng pinto. Ang binata pala, wala itong emosyon sa muka. Kapag kuwan ay nagsalita ito. Bukas pwede na kayong lumabas ng anak ko rito. At ikaw, bahala ka kung uuwi ka na sa inyo. Sa uling sinabi ng binata, nakaramdam siya ng konting kurot sa kanyang dibdib. Akala pa naman niya ay natutunan na siyang mahalin ng binata. Yun pala ay anak lang talaga ang habol nito sa kanya. Bigla siyang napatawa sa kanyang naisip. What's funny? Nakataas ang kilay na tanong ng binata sa kanya. Wala. Sa wakas makakauwi na ako sa amin. At sa wakas, pwede na akong mag-asawa. Pinagdiinan niya ang huling salitang binitawan. Nang makauwi ng bahay, agad tumungo ang dalaga sa kanyang silid at nag-impake na siya. Ang dinala lamang niyang mga gamit ay yung dalalang niya ring mga gamit nung pumunta siya ng mansyon. Nang makababa siya sa sala, agad niyang nilapitan ang kanyang anak na nasa crib habang mahimbing na natutulog ito. Bilisan mo at baka mahuli ka sa biyahe mo. Agad namang iniabot ng binata ang tseke. Tinignan muna yon ng dalaga bago kinuha sa binata. Ingat ka, pahabol pa ng binata. Walang lingong likod na umalis ang dalaga sa mansyon habang umaagos ang kanyang luha. Nang makarating sa kanilang bahay, agad niyang hinanap ang kanyang ina. Naabutan niya itong nagluluto sa kusina. Anak, nakarating ka na pala. Hindi na kita nasundo sa airport kasi gusto kong ipagluto kita ng mga paborito mong pagkain. Nay! Niyakap niya ang kanyang ina at saka humagulgol ng iyak. Bakit ka umiiyak? Baka kasama sa'yo yan. Bagong panganak ka pa naman. Agad-agad namang kumalas ang babae sa kanyang ina at nagtatanong ang kanyang mga mata. Alam ko. Paano? Sinabi sa akin ni Darius. Masaya ako anak dahil si Darius ang napangasawa mo. Ho? Naguguluhang tanong ng dalaga. Pero nay? Ay nako, wala nang pero-pero. Ang mahalaga, nasa mabuting lalaki na punta, hindi sa iba. I'm home. Isang pamilyar na tinig ang narinig ng dalaga, kaya mabilis siyang lumabas ng kusina. Naistatwa pa siya nang makita ang lalaki at ang kalong nitong sanggol. Agad siyang nagmadaling lumapit sa lalaki at kinuha ang sanggol na mahimbing na natutulog sa bisig ng ama nito. Stop crying, sweetheart. Anas ng lalaki sa kanya. Akin ang apo ko. Anang ginang na nakasunod pala sa dalaga nang lumabas siya ng kusina. Ang ganda-ganda naman nito. Saad pa ng kanyang ina. Lumabas muna silang dalawa at nagtungo sa likod ng bahay kung saan may duyan doon at umupo siya. Akala ko ba tuluyan mo na akong pinalaya? Pero bakit ganito? Tanong niya kay Darius. Ayaw mo ba? Ayaw mo bang maging ina ng anak ko at maging asawa ko? Napatitig siya sa gwapong mukha ng lalaki. Nagsalita ulit ito. Noong 2 buwan ka pa lang sa Tarlac, sinabi ko na sa nanay mo na mag-asawa na tayo. Wala naman siyang tutol sa akin.
At isa pa, ang sabi niya, mas okay nga raw na napunta ka sa akin, hindi sa iba. Alam niya raw kasi na mapapabuti ka sa akin. Mahabang lintayan ng binata. Pero bakit hindi mo sa akin sinabi? Hindi ko na sinabi. Dahil kapag sinabi ko sa'yo, baka tuluyan mo na akong iwan. Aminin ko nung una tayo nagkita, nabihag mo agad ang puso ko. Kaya gumawa ako ng kasunduan natin para lalo kang mapalapit sa akin. Kaso ang problema, sa tuwing nasa mansyon ako, para kang nandidiri sa akin. Sa tuwing nakikita mo ko. Kaya minabuti kong dito sa Manila muna mamalagi habang pinagbubuntis mong anak natin. Hindi na namalaya ng dalaga na tumutulo na pala ang kanyang mga luha. Hindi yan totoo. Ang akala ko kasi, ikaw yung ayaw mo kong makasama sa mansyon mo eh. Pareho lang tayong nagkamali sa mga maling akala natin. Agad na tumayo ang dalaga at lumapit sa binata. Ngayon, ang tanong ko, kaya mo ba akong mahalin na walang kondisyon? Oo naman, matagal na. Pilyong ngiti ng binata. Agad naman siyang hinampas ng dalaga sa dibdib. Humalakhak naman ang binata. Kapag kuwan ay niyakap siya nito at siniil ng halik sa mga labi. Ay nako, mamaya na yan. Sigaw ng kanyang ina habang kalong nito ang sanggol na umiiyak na pala. Tara na, baka magalit si inay. Imbis na unahin mo ang anak natin, ako pang inuuna mong asikasuhin. Pareho silang humalakhak habang patungo sa loob ng bahay. Makalipas ang 5 buwan, agad silang nagpakasal ni Darius. Habang papalapit ng papalapit sa harap ng altar, hindi maiwasang mapangiti si Faith sa kanyang nag-aantay na asawa. Halos hindi ito mapakali dahil sa inaasta nito. Nang makaharap sa dambana at nag-uumpisa na rin magsalita ang pari. Walang mapaglagyan ang kanyang kasiyahan. Dahil lamang sa kontrata ay gumanda ang kanyang buhay. Ang kanyang lalaking nagustuhan ay magiging asawa na niya sa wakas. Ikaw babae, tinatanggap mo bang maging kabiyak ang lalaking ito sa hirap at ginhawa? Yes, I do. Nalaman na lamang ni Faith na hinalikan na siya ni Darius. Nangangahulugan na tapos na pala ang basbas ng pari sa kanilang dalawa. Nang matapos ang kasal, dumiretso agad ang bisita kung saan ang resepsyon ng kasal. Habang nagsasayaw sila at maraming mga taong kumakabit ng pera ay nagsalita si Faith. Pagkatapos nito, saan tayo pupunta? Siyempre, honeymoon natin. Dapat sundan na natin si Feya. Ngiting nakakaloko ang binigay ni Darius sa kanyang asawa. Agad naman siyang kinurot nito sa tagiliran dahilan para humalakhak ang lalaki. Pati rin ang mga bisita ay nakipagtawanan na rin sa kanila. Hanggang dito na lamang po ang ating kwento mga kabonimalya. Sana'y nagustuhan nyo ang kwentong pag-ibig na ibinahagi ko sa inyo. Sana po magustuhan nyo ang kwento at sa susunod po ay sana makinig ulit kayo at suportahan nyo ang akin channel. Maraming salamat po, mag-ingat kayong lahat. Paalam po.